ng ginto't bulaklak, pag-ibig na sa kanyang palad, nag-alay ng ganda't dilag. At sa kanyang lumi at ganda, dayuhan ay nahalina. Bayan ko, binihag ka, nasadlak sa dusa. Isinasaad sa liham na ito ang mga papuri at parangal ni Rizal sa mga dalaga ng Malolos. Dahil sa paghingi ng mga kababaihang ito ng isang bagay na kung saan nais nilang mithiin ang isang edukasyon upang malinang at mamulak ang kanilang mga kababayan. Sa kanyang mga papuri, sinabi niyang ang mga dalagang Pilipina ay mayumi, maganda, mahinhin, may mabuting asal, malakas ang loob, at may paniniwala sa tunay na may kapal. Sila ang mga nagsisilbing ilaw sa mga kalalakihan upang tumibay ang mga paninindigan para sa ikabubuti ng bayan. Alam mo yung sulat kasi kailangan natin yung ang magandang gagawin mo. Nandito na ba ang mahal? Hindi pa kompleto may kaparat mo yung iba. Mami na wala natin simulan. Kung maaari po, simulan natin, sabihin na natin iba anong pinag-usapan natin. Nandito tayo ngayon para pag-usapan tungkol sa naudlot na sulat. Di ba hindi yun hindi na pagbahay ang mga kayo. Ano mo pwede natin gawin maliban doon? Gagawa tayo ng ibang paraan, di ba? Hindi nga tayo. Kailangan natin ituloy ito. Sumulat ang mga kababaihan sa Gobernador General upang aprubahan ang kanilang petisyon upang sila ay makapag-aral. Makalipas ang ilang araw, muling nagtipon ang mga kababaihan at nag-usap muli. May mga ibang tao mang nagpupumilit na sumira sa kanilang kapurihan ay dapat lamang silang maipagtanggol. May mga salitang binibigkas ang mga dayuhan laban sa kanila na tunay ngang nakapangangalit, subalit dapat nilang malaman ang tunay na ibig sabihin ng pagiging isang tunay na dalagang Pilipina. Nagbigay ng liham ang mga kababaihan kay Sir Rizal upang patnubayan sila sa kanilang layunin na makapag-aral. Maraming tao ang gustong magsalita sa kanilang saloobin, ngunit kaunti lang ang may lakas na loob na ipahayag ang kanilang saloobin.
Ako'y natutuwa at nagagalak na mabalitaan ko na may ilang kababaihan na gustong mamulat sa katotohanan at may pakialam sa kanilang kinabukasan. Ang liham na ito ay nagsisilbing gabay upang mapursigi ang mga kababaihang ito na ipaglaban ang kanilang karapatan, ang karapatang matuto. Ibig kong malaman nila ang tunay na katotohanan, yung huwad na katotohanan, ang maling ginawa sa tama at ang pagkakaroon ng isang matapang at matibay na kalooban. Sana'y mawari nila ang kanilang kahalagahan sa isang lipunan, ang kanilang tungkulin sa isang pamilya at ang pagiging simbolo ng isang ilaw ng tahanan na gumagabay sa musmus na kaisipan sa matuwid at makatarungang daan. Sana'y magkaroon sila ng lakas ng loob na tulad ng babaeng taga-Sparta na kung saan ay may paninindigan at tiwala sa sarili. May lakas na loob na harapin ang lahat ng pagsubok na darating sa kanilang buhay. Hindi ko sinasabing ako'y paniniwalaan dahil kaunti lang ang karanasan ko sa buhay. Ngunit sana'y kayo'y magmuni-muni sa katotohanang aking sinasabi. Sana'y kayo'y magtagumpay sa layunin ng iyong hinahangad. Hindi ko na nais na ako'y parangalan. Ngunit ang parangal na lubos kong tatanggapin. Sa mga pangaral ni Rizal, sinabi niyang ang tunay na kabutihang asal ay yung mga nagdinilay-nilay sa mga bagay-bagay sa kanilang paligid. Yung mga naniniwala sa katotohanan at yung mga hindi basta-basta nagpapadala sa mga sinasabi ng mga nagsanto-santuhan. Dapat ang mga tao'y may paninindigan sa katotohanan. May mga paring nagsasabing ang pagiging banal ay ang pagtalima sa kanilang mga sinasabi at kanilang mga pangaral. Subalit, ang pagkundina sa mga sinasabi ng isang kamalian, di umano ay isang magandang halimbawa upang bigyang daan ang tama at nararapat sa tao. Ang matagal na pagluhod, pagsuot ng kung ano-anong upang mapalapit sa Diyos, pagbabayad o pagbibigay ng ari-arian, simbahan ay isang halimbawa ng kapalaluan. Saling halimbawa ang kalibangan, gayon ang Diyos nga ba ay mabibihisan mo ng iyong mga material na binibigay sa Kanya, samantalang pinahiram ka lamang nito. Sa kabila noon, Kanyang isinasalaysay ang ibig sabihin ng tunay na Diyos upang malaman nila ang sasambahin ng mga taong taos-pusong nag-aalay sa Kanya. At sila ay nakapag-aral. Karoon na, ang kapitas na